Habang nasa daan ay tahimik lamang ako habang sila'y panay ang kwentuhan nila ng mga freshmen na engineering department. Magkatabi kasi ang building namin kaya panay ang papansin nila. Meron pa nga isa na panay ang papansin sa akin. Palagi kasi akong binabangga ng hindi daw niya sinasadya. Pero wala sa isip ko mga lalaki. Kung noon siguro ay oo, lalo na kung may itsura naman si Martin. Mas bata siya sa akin ng 2 taon kaya isa pa yun sa turn off ko sa lalaki. Ate Jasmine, nandiyan na mga boys. Bulong sa akin ni Fe. Ang tinutukoy niyang boys ay ang mga katropa ni Martin at kapartner din ng 3 kong kaibigan. Para kaming pinagpartner talaga dahil kanya-kanya daw kami ng kapareha. Ano ko nandyan sila? Sinabi ko sa inyo, hindi ko type ang mas bagat sa akin. Ani ko sa kanila. Hi girls, sabay na kami sa inyo. Pagbati agad ni Martin sa akin tabi. Gaya ng dati, ako na naman ang kinukulit niya. Jasmine, Ate Jasmine, Martin, mas matanda ako sa inyo kaya tawagin mo akong ate. Supalpal kong sabi sa kanya. Ikaw naman, paano ko tatawaging ate ang gusto kong ligawan? Hirit pa nito sa akin, kaya natigilan ng mga kaibigan ko na may kanya-kanya ng kapareha. Manahimik ka Martin, hindi ako pumapatol sa totoy, nakagaya mo. Ani ko at nagmamadaling naglakad, pero likas na makulit itong si Martin. Bata lang ako sa iyo ng edad, pero matured ako mag-isip. Hirit pa nito. Alam ko naman na binobola lang ako ng lalaking ito pero sorry na lang siya dahil ilang buwan mula ngayon ay magiging bola na ang tiyan ko. Kaya may naisip ako para tigilan na ako nito. Nasa tapat na kami ng building namin, saka ko siya hinarap. Tumigil din ang mga kasamahan namin na nakapalibot sa amin. Buntis ako Martin at hindi ko alam kung saan ko hahagilapin ang tatay ng anak ko. Kaya please lang kung hindi ka seryoso itigal mo na to. Marami akong problema na kailangang harapin. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa lolo ko na buntis ako. Natigil ako sa pagsasalita nang bigla akong yakapin ni Martin. Hindi ko na kasi namamalaya na umiiyak na pala ako habang nagsasalita. Tahan na, narito lang kami. Ako, hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. Sabi nito saka ko pinakawalan at tiningnan ang aking mukha upang punasan ang luha ko gamit ang kanyang panyo. Nagtaka ko sa sinabi nito at napatingin sa mga kaibigan ko na hindi ko kakitaan ng panghusga ang kanilang mga mata. Ate, blessings ang baby na yan. Sinapupunan mo. At nandito lang kaming mga kaibigan mo. Ani Aida sa akin bago nila ako niyakap na 3. Nagpasalamat ako kahit mas bata sa akin ng mga kaibigan ko ay malawak na ang pangunawa nilang 3. At si Martina, hindi nagbago ang pagtingin. Nagpakilala sa akin ng formal si Martin. Anak mayaman pala siya. Laking Amerika at dito na daw maninirahan sa lola niya na ang vice mayor pala namin. Kaya pala parang pamilyar ang mukha nito sa akin dahil nakadikit ang mukha nito kasama ang kanyang lola na si vice mayor. Magaling din siyang magsalita ng Tagalog dahil sa nanay nito na sinanay daw siya sa salitang Tagalog mula pagkabata. Naging magaan ang dumaan na maghapon sa akin kasama ang mga bago kong kaibigan. Si Martina hanggang mag-uwian ay hinintay pa ako kahit tapos na ng higit 1 oras ang klase niya. At ang mas nakakatuwa pa ay binilhan niya ako ng mga prutas at nagpresenta na ihatid ako dahil malapit lang daw doon ang asyenda ng lola niya. Kaya hindi na din ako nag-inarte at magagabi na din. Gusto pa nga pumasok sa bahay pero pinakiusapan ko na sa ibang pagkakataon na lang. Nais ko kasing sabihin at ipagtapat sa lola ko ang lagay ko ngayon. Salamat Martin. Sige na, bababa na ako. Ingat ka sa pag-uwi. Sabi ko nang bumaba sa di kalayuan mula sa bahay namin. Ayaw mo ba talaga na sa tapat mismo ng bahay niyo kita ihatid? Hindi na, maputik papasok sa loob. Madudumihan lang ang kotse mo. Yan lang naman ang bahay namin. Sabay turo ko sa di kalayuan. O sige, magkita na lang tayo dito bukas. Sabay na tayong pumasok. Tumango naman ako at nang matigil lang siya. Hinatid ko muna ito ng tanaw saka ako nagpa siyang maglakad pa uwi sa bahay namin. Nalungkot na naman ako at sobrang kinakabahan. Ayoko pa sanang sabihin pero alam kong mas lalong magagalit sa lola sa akin. Kaya bahala na. Mano po lola? Kawan ka ng Diyos po. Sagot nito at sumilip pa sa labas bago muli ako nito tinanong. Nasaan yung lalaking kasama mo na may magarang kotse apo? Bakit hindi mo man lang ipinakilala sa akin?
May bahid ng tampo nitong tanong sa akin. Kung ganoon, nakita niya pala kami. Pero nagtataka ako kung bakit tila hindi siya nagalit sa akin. Lola, nakita niyo pala po kami? Napapakamot ulo kong tanong. Oo, kahit nakasilip lang ang ulo ng binatang nagatid sa'yo ay alam kong lalaki. Sino ba siya, Apo? Kasintahan mo na ba? Lalo ko nagtaka sa tanong pang iyo ni Lola. Mukha kasing interesado siyang malaman. Akala ko po'y ayaw niyo. Natigil ako sa pagsalita nang hinila ko nito paupo sa mesa kung saan nakahanda na ang hapunan namin. Apo, wala akong sinabi na ayaw kong magkaroon ka ng kasintahan. Ang akin lang ay gawin mo ng tama at huwag ka agad gumawa ng milagro para wala kang pagsisihan sa huli. Nakangiti nitong sabi bago iminawestra sa akin ang bagong saing na kanin at pakbet na gulay na niluto nito. Napatitig lamang ako sa pagkain sa hapag ng ilang minuto dahil sa matinding pag-iisip sa tinura nito sa akin kanina. Hindi ko pa man nasisimulang sabihin sa kanya ang lagay ko'y malinaw na sa akin ang ibig nitong sabihin. Ilang beses na naman niyang inulit-ulit sa akin noon ang paalala na lahat daw ng babae ay kailangan magbuntis. Pero sa may asawa lang daw, dapat iyon. Ang sabi pa niya sa akin noon na kung gusto ko na raw mabuntis ay tsakin ko daw na may asawa na daw muna ako. Dahil sasama daw ang loob niya kapag nabuntis ako ng wala pang asawa. Nagsimula akong kumain na parang hindi ko nalalasahan ang pagkain ko. Panay ang tanong sa akin ni Lola ng patungkol sa school at kung sino daw ba ang lalaki na gatid sa akin. Sinabi ko sa kanya ang totoo na apo ni Vice Mayor at schoolmate ko at kaibigan na. Nakikita ko ang tuwa sa kanya sa mukha ni Lola habang excited na makinig sa mga kwento ko. At dahil ako si Jasmine na masayahin, kaya kailangan ko pa rin ipakita na wala akong iniindang problema. Sanay kami matulog ni Lola ng alas 8 pa lang ng gabi pero inabot na ako ng alas 12 ng hating gabi hindi pa rin ako makatulog. Kaya bumangon na lamang ako at nagtungo sa labas upang doon umiyak ng umiyak. Nakahiga sa duyan habang hawak ang impis ko pansyan. Anak, nabuo ka man sa maling pagkakataon ay mahal na mahal pa rin kita. Pero anong gagawin ko, anak? Hindi ko alam kung nasan ang tatay mo at ayaw ko rin mabigo ang lola ko. Umiiyak kong kausap sa aking anak. Sobra ko nasasaktan dahil iniisip ko pa lang ang gagawin kong plano ay parang nadudurog na ang puso ko. Buo na kasi ang desisyon ko na ipalaglag ang batang ito sa aking sinapupunan. At sana ay mapatawad niya ako at lalo ng Diyos sa kasalanang gagawin ko. Namumugtong mga mata ang aking nasilayan nang magising ako kinabukasan. Na paano yung mata mo, apo ko? Tanong ni Lola sa akin nang mapansin niya ang mga mata kong may kunti pa ring mga maga. Kahit naghilamos na ako ng malamig na tubig at tinapala na rin ng foundation. Maaga ako nagising dahil sa pagduduwal ko tuwing umaga. Mabuti na lang at nangyayari ito habang kasarapan pa ng tulog ni Lola. Ayoko makita niya ako sa ganoong sitwasyon. Kinagat lang po ng ipis, Lola. Sagot ko saka sinuot ang salamin sa mata na binili ko lang sa katabi kong nagtitinda ng salamin. Sinangag na kanin na maraming bawang at tuyo ang almusal namin ni Lola. Gumawa pa ito ng sausawa na suka na may bawang. Paborito ko lahat ng ito pero tila sobra ko nasusuka sa amoy. Kaya nagpipigil lang ako na maduwal sa harap ni Lola. Hindi naman maaari na hindi ako kakain dahil hindi ko pa ginawa ang hindi mag-almusal sa umaga. Apo ko, hindi ba't paborito mo ang mga yan? Bakit ayaw mo yatang galawin? Tukoy nito sa pagkain na nasa aming harapan. Hindi kagad ako sumagot dahil parang lalabas na at babaliktad na ang sikmura ko kaya kagad kong tinakpan ang aking bibig gamit ang kamay at tumakbo sa labas kung saan nandoon ang banyo. Nagsuka ako na nagsuka na halos babaliktad na ang sikmura ko. Sobrang pait pa ng panlasa ko at pakiramdam ko'y hihimatayin na ako sa panghihina. Nang matapos ako'y nagmumug ako ng ilang ulit, saka ako lumabas ng banyo. Ngunit presensya ni Lola ang bumungad sa akin. Matalim ako nitong tiningnan at sinipat ang aking muka. Hindi pa ito nakontento at hinawakan pa ako nito sa panga upang titigan lamang ako. Matangkad na tao si Lola, kahit medyo bumaluktot na ang likuran nito dahil sa katandaan. Pero hindi ito hadlang upang magawa nito ang naisin na makita mula sa akin. Lola, ano pong... Tumahimik ka!
Supalpal nitong sabi sa akin saka tiningnan ng aking leeg. Hindi ko alam kung ano bang meron sa aking leeg at kailangan niyang ilapit ang mukha. Hinayaan ko siya at maya-maya nag-iba lalong ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pumikit ito saglit saka idinilat ang mga mata at binitawan ako. Sumunod ka sa akin, mag-usap tayo. Utos nito sa akin nang tinalikuran ako. Kabadong-kabado ako pero sumunod na lamang ako sa kanya. Nakahanda na rin akong aminin sa kanya ang lagay ko ngayon. Ano pang silbi kung ililihim ko? Basta saan ba at lolobo na din kalauna ng aking tiyan. Pagpasok ko'y nadatnan ko siyang nakaupo sa kawayan naming upuan. Lola, kailan pa? Paunang tanong nito sa akin. Sa pagkakataong ito ay walang magagawa kung magbibiro ako para gumaan ang paligid sa amin dalawa. Mabilis akong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap nito habang hawak ang dalawa nitong kamay. Patawarin mo ako, Lola. Hindi ko sinasadya. Nakayuko ko sabi habang hawak ang kamay nitong nanginginig sa galit. Ngayon ko lamang nakitang magalit ang lola ko ng ganito. Sino ang ama ng dinadala mo? Yun bang lalaki de kotse? Kailangan kanyang panagutan. Pigil galit nitong sabi. Hindi kagad ako sumagot. Paano ko ba sasabihin na ang ama ng dinadala ko hindi ko alam kung saan lupalop ng Pilipinas ko siya hanapin. Maski ang buo nitong pangalan at kung saan siya nagtatrabaho hindi ko din alam. Humarap ako sa kanya at hinila naman ito ang aking kamay upang maupo sa tabi nito. Alam kong naghihintay siya ng sagot ko. Pumikit na lamang ako saka sumagot sa kanya. Hindi po si Martin ang ama ng dinadala ko, Lola. Mahina akong sagot, sapat na para madinig niya. Dinig ko lang ang malakas nitong buntong hininga kaya idinilat ko ang mga mata at nag-aalala kay Lola. Nakita ko siyang hawak ang kanyang dibdib kaya dalian ko siyang dinaluhan ng tulong. Kumuha ko ng isang baso ng tubig at ipinainom sa kanya. Uminom naman ito kaya nakahinga ko ng maluwag na makitang normal na ang paghinga nito. Kung ganoon, sino ang ama ng dinadala mo? Kailangan ko siya makausap upang panagutan ka niya. Mahinahong tanong pa nito sa akin. Lola, maliban po sa pangalan niyang Caleb, ay hindi ko na po alam ang pagkakakilalan sa kanya. Nakapikit kong muling sagot at wala pang isang minuto isang malakas na sampal ang iginawad nito sa akin. Hinayaan ko lang siya sa nais na gawin. Saan ako nagkulang na pagpapaalala sa'yo, ha? Sumbat nito sa akin habang humihikbing nagsasalita. Doon ko na lamang idinilat ang mga mata at pilit siyang niyakap. Lola, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Umiiyak kong sagot at pagmamakaawa kay Lola. Pilit niya akong itinulak at napagtagumpayan naman niya ito. Alam kong dinig kami ng mga kapitbahay dahil sa malakas na sigaw nito sa akin. Tumayo si Lola at umakyat ito sa aming silid. Sumunod kaagad ako sa kanya at nadatnan ko siyang isinisilid sa maliit na bag ang aking mga gamit. Dalian akong lumapit sa kanya upang pigilan ito. Lola, ano yan? Ibalik niyo yan! Sabi ko at inagaw sa kanya ang bag na hawak nito. Saka pasalansang kong ibinalik sa aking maliit na tukador. Umalis siya doon at umupo. 2 metro ang layo mula sa akin. Kung hindi ka alis sa bahay na ito, ay ako ang siyang aalis. Maotoridad na sabi nito sa akin. Hindi makapaniwala ko siyang tiningnan upang magmakaawang muli sa kanya. Lumapit ako at lumuhod pa sa kanyang harapan upang halikan ang mga paa nito. Parang awa mo na, Lola. Huwag mo gagawin ito, pakiusap. Ipalalaglag ko po ang batang ito para wala na... Ngunit natigilan ako magsalita nang maramdaman ko ang malakas nitong hampas sa aking likuran. Gagawa ka pa ng panibagong kasalanan. Saan ako nagkamali, Jasmine? Hindi ba tumatatak sa isipan mo mga pangaral ko sa'yo? Umupo ako ng tuwid upang harapin muli si Lola at hayaang pakinggan ang sinasabi nito. Jasmine, apo ko, wala akong may pamamana sa iyong kayamanan at hindi rin kita kayang pag-aralin sa magandang paaralan. Kaya tanging pangaral at dignidad mo lamang bilang isang babae ang may pamamana ko sa iyo. Pero anong ginawa mo? Sumbat na sabi ni Lola habang pumapatak ang luha nito sa muka.
Doon na lamang ako napahagulhol ng iyak. Nasasaktan ako na makita ko siyang nasasaktan ng dahil sa akin. Lola, ano pong gagawin ko para mawala ang galit niyo? Umiiyak kong tanong kahit alam ko naman ang kasagutan. Lumayas ka sa pamamahin na ito, Jasmine. Total naman, sinuway mo na ang pangaral ko sa'yo kaya parang pinutol mo na rin ang ugnayan natin dalawa. Sagot nito sa tanong ko. Kaagad akong umiling at hindi sumang-ayon sa mukhahin nito. Hindi po, Lola. Hindi ako. Ngunit natigil ako gaya kanina sa sunod pa nitong sinabi. Kung ganun, para mo na rin sinabi na kailangan ko nang mamatay. Hindi ganun, Lola. Gusto ko ayusin mo ang sarili mo at matuto kang harapin na mag-isa ang pinasok mo yan. Mahal na mahal kita po at tayong dalawa na lang ang pamilya pero sa tuwing nakikita kita'y lalo ko nanghihina. Umiiyak nitong Ani. Lola. Pumikit ako at nagpakawala ng malakas na buntong hininga. Saka humarap sa kanya. Kung yun lang pong paraan para mapatawad niyo ako, aalis po ako. Pangako babalik ako at sisiguraduhin ko na ipagmamalaki niyo na ako. Lumapit ako sa kanya upang gawaran ito ng mahigpit na yakap at halik sa noo. Dinig namin ang hikbi ng bawat isa sa amin. Saka ko siya pinakawalan at lumapit muli sa tukador upang isilid ang ilang gamit ko sa bag. Walang lingon akong tumayo at lumabas at nagdire-diretso sa kalsada. Nandoon ang mga kapitbahay namin at siningning na hindi natiis na lapitan ako upang yakapin. Alam na alam kasi ni Ningning ang mga habilin sa akin ni Lola. Natigil ako, tinayaan lamang siyang yakapin ako. Pasensya ka na, Jasmine. Alam ko na buong batang niya ng gabi ng sayawan. Kung hindi sana kita inaya ay pinigil ko ito magsalita dahil wala naman siyang kasalanan. Ako lang ang dapat sisihin dahil nagpadala ako sa kalandian ko. Wala kang kasalanan, Ningning. Ang tanging hiling ko lang, huwag mo pababayaan ang lola ko. Oo, ako na bahala sa lola mo. Saan ka dyan pupunta? Tanong pa nito. Bahala na. Sige na, alis na ako. Tinalikuran ko sila at nagtuloy sa paglalakad. Hindi ko man alam ang saan direksyon ng pupunta, ay isa lang ang sinisigurado ko. Kailangan ko ipagpatuloy ang pag-aaral ko at babalikan ko si Lola. Hindi pa ako sigurado kung gaano katagal, pero gagawin ko ang lahat. Mawala lamang ang tampo sa akin ni Lola. Naintindihan ko siya kung bakit niya nagawang paalisin ako. Mahina ang puso ni Lola ko kaya alam kong mas mahirapan lamang siya pag nakikita ko sa araw-araw. Kaya kahit labag man sa loob ko minabuti ko na rin na umalis. Hindi ko man alam kung saan direksyon ako tatangayin ng aking mga paa, ay alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Palalakihin ko mag-isang anak ko, kahit walang Caleb o ama siyang matatawag. Hawak ko ang impis kong tiyan habang patuloy na umiiyak. Sa daan, papunta sa bayan. Sorry anak, kung naisipan kita ipalaglag. Huwag kang mag-alala. Lahat gagawin ko maging maayos lang ang buhay mo at nang hindi ka matulad sa akin. Salamat po ng marami Mang Tonyo at Aling Mameng sa pagpapatuloy sa akin. Pero dito na lang po ako matutulog sa karinderya. Tutulong na din po ako bilang pasasalamat sa pagpapatuloy at sa libreng pagkain po ninyo sa akin. Taos puso kong pasasalamat sa kanila mag-asawa. Kanina kasi dito ako dumiretso sa pwesto ko. Nakita nila akong umiiyak habang nakaupo sa ilalim ng mesa ko. Dahil sa nangyari kanina hindi na ako nakapasok sa unang subject ko. Ang susunod ay mamaya pang 1:00 ng hapon. Nagtataka sila kung bakit hindi raw ako nagtitinda. Kaya nilapitan ako ni Aling Mameng at doon niya ako nakitang umiiyak. Hanggang sa mapilit nila akong dumito muna sa kanila. Pinakain at pinakinggan nila ang kwento ko. Nasabi ko din sa kanila ang lagay ko. Kaya ng inaasahan ko, hindi nila ako hinusgahan at sinabing tama lang daw na hindi ko ipinalaglag ang anak ko. Naintindihan nila kung bakit galit si Lola sa akin. Maghintay lamang daw ako ng tamang oras at pagkakataon ay paniguradong uhupa din ang tampo nito sa akin. Walang anuman, Jasmine. Sabi naman namin sa'yo, sa bahay ka na lamang namin tumuloy. Masikip dito at baka hindi ka magiging komportable sa pagtulog.
Tugon muli ni Aling Maming. Hindi na po. Ayos lang ako dito. May folding bed naman at electric fan. Kaya ayos na po ako. Maraming salamat po. O sige, ikaw ang bahala. Magpahinga ka na dito at malapit na magsidatingan ng mga kakain. Opo, pag medyo maayos na po ako ay tutulong po ako mamaya. Tumango lamang itong nakangiti saka ito lumabas. Ipinikit ko muna ang mga mata dahil medyo nahihilo ako. Siguro dala ng kulang ko sa tulog kagabi. Mabuti na lang at may maliit na pahingahan dito sa Aling Maming sa karinderya niya kung saan kortina lang ang nakatakip. Maaga pa naman kaya matutulog na muna ako. Dahil sa labis na pagod at antokoy, ang idlip ay nauwi sa mahimbing na tulog. At nang magising ako'y boses ng mga kaibigan ko ang aking naririnig, lalo na ni Faye na matinis ang boses kaya magigising kang talaga. Panay kasi ang tawanan nila habang kausap si Aling Maming, kaya naisipan ko na rin bumangon. Bago lumabas ay tiningnan ko na muna ang aking mukha sa salamin. Nang makita ko medyo maayos na ang aking mukha ay saka na lamang ako lumabas. Bakit kayo nandito? Saglit lang, magbibihis lang ako para hindi tayo mahuli sa klase. Pagmamadali ko sabi at tumalikod na sa kanila pero natigil ako nang marinig kong muli ang boses ni Fe. Friend, kanina pa tapos ang klase natin. Wala si Prof kaya maaga tayo pinadismiss. Humarap muli ako at napatingin na din sa wall clock. Alas 3 na pala. Napusar pa ko ng tulog. Sabi ko at umupo sa kabilang mesa. Kaya pala wala nang gaanong kumakain. Pasensya ka na Iha, hindi na kita inistorbo at ginising. Ang sarap kasi ng tulog mo. Sabi naman ni Aling Maming sa akin. Ayos lang po Aling Maming. Nai-attendance na naman namin si Jasmine. Sabat naman ni Lorna. Nagpaalam si Aling Maming sa kanila. Kaya dali ang lumapit sa akin ng mga kaibigan ko. Hindi na kami magtatanong kung bakit ka nandito. Panimula ni Aida. Obvious naman na pinalahas ka ni Lola. Sabi din ni Faye, bago sila sabay-sabay na napabuntong hininga. Ayos lang ako. Kunting tampo lang yun si Lola. Magkakaayos din kami. Nakangiti kunturan sa kanila. Sa amin ka na lang muna tumira. Sabi ni Lorna. Sa amin pwede rin. Si Faye. Lalo sa amin. Kaya lang marami akong kuya. Baka gapangin ka nila. Malungkot na sabi ni Aida pero bigla naman sumigla ang mukha nang may naisip muling ideya. Pero tabi naman tayo matulog kaya hindi nila magagawa iyon. Takot lang nila sa akin. Natawa ko sa sinabing niyang iyon. Kahit kailan talaga. Kwela at masayahin itong si Aida. May similarities kami sa ugali. Masiyahin at napapatawan niya talaga ako. Sara ka talaga. Kala ko ba'y only child ka? Natatawang turan ko habang napapailing at gayon din ang mga kasama namin. Oh, di napangiti din kita. Yung totoong ngiti. Kanina kasi nakangiti ka lang pero medyo may asim. Hirit pa nito. True lalo. Hirit din ang dalawa. Kaya hindi na ako nagsalita bagkus isang group hug na lang ang ginawa ko. Salamat Aida, Lorna at Fe. Gumaan ang pakiramdam ko. Sabi ko bago kumalas sa kanila. Nakikita ko sa mga mata nila na sincere talaga sila sa sinasabi nila. Pero ayoko makaistorbo sa iba. Dito kay Aling Maming, pansamantala lang din ako dito habang walang nahahanap na malilipatan. So payag ka na? Kahit saan naman sa amin, magkakapitbahay naman kami. Ani pa ni Lorna. Salamat sa inyo pero hindi ko matatanggap. Pumasok ako dito mag-isa at kailangan kong kayaning mag-isa. Gusto kong patunayan sa lola ko na kaya kong panindigan itong pinasok ko. Pero tulungan niyo na lang ako maghanap ng maliit na kwarto malapit sa university. Hindi na ako pwede magtagal dito at balak ko. Isang gabi lang talaga ako dito mamalagi. Ano, patutulungan niyo ba ako? Sasagot na sana si Aida nang biglang may sumabat sa likuran. Ako na bahala sa bagay na yan. Kahit ngayon din, pwede ka nang matulog doon. Martin? Sabay-sabay naming tawag sa pangalan niya bago sabay na nagtawanan. The one and only Martin. Magandang hapon po, Aling Maming. Bati nito sa lumapit na si Aling Maming. Nagtaka ko kung bakit kilala niya si Aling Maming pero nagkibit-balikat na lamang ako. Magandang hapon din, Ricky Martin. Sinabayan pa nito ng pagkanta at sayaw. Nagpipigil lang ako ng tawa, gayon din ang mga katabi ko sa itsurang iyon ni
Martin. Nakatulala kasi siya habang nakanganga ang bibig sa sumasayaw na si Aling Maming kahit tinalikuran na niya kami. Martin, umupo ka nga. Masanay ka na sa kanya. Ganyan talaga siya pero napakabait niyan. Sabi ko pa at hinila ang damit nito upang maupo sa kabilang mesa. Wow, sana ganyan din si lola ko at... Natutop ni Martin ang bibig at hindi na lamang tinuloy pa ang sasabihin. Sorry Jasmine, hindi ko dapat... Ano ka ba? Ayos lang. Ano nga ulit ang sinabi mo? Pag-iba ko sa usapan. Umupo naman ito sabay hawak pa sa aking kamay nang inilapit ang upuan sa akin tabi bago excited na nagsalita. Ganito kasi yun. Kanina hindi ba sabi ko susunduin kita at sabay tayong papasok? Paunang tanong pa nito. Oo pero alam ko. Sorry ha, narinig ko kasi kayo ng lola mo. Pumunta kasi ako ng bahay ninyo at kakatok na sana pero hindi ko tinuloy. Ayos lang yun, hindi rin naman ako pwedeng umalis. Sabi ko at tinapik siya sa balikat at pilit inalis ang kamay kong hawak niya. Pansin kong wala na ang mga kaibigan ko sa akin tabi at nasa labas na ang mga ito kasama ang kanya-kanyang kapareha. Ang bilis naman ng mga kaibigan mo. Ikaw ha, sabihan mo sila na kung hindi seryoso sa mga kaibigan ko, wag nang bulahin. Ayokong matulad sila sa akin. Sabi ko pa at tatayo na sana para puntahan ng mga kaibigan ko pero pinigil ka agad ito ni Martin at pinaupong muli ako. Wait, sabi pa nito habang napapakamot sa ulo niya at hindi malaman ang sasabihin. Hayaan mo na mga kaibigan mo sa mga kaibigan ko. Naiya pa nitong sabi at parang may nais pang sabihin kaya umupo na lamang ako tinintay ang iba pa nitong sasabihin. At? Gaya ko, seryoso din sila sa mga kaibigan mo. Hindi makatingin nitong sabi pa sa akin. Lihim naman ako natatawa. Hindi dahil sa akin nilig ako sa sinabi niya kundi sobrang nakukyutan lang ako sa kanya. Para siyang binatilyo na nahihiyang manligaw at magsalita sa harap ng crush niya. Ang cute mo talaga Martin. Sabi ko pa at kinurot siya sa pisngi. Talaga? Ibig sabihin may pag-asa din ako sa'yo kung liligawan kita? Narinig ko naman ang sinabi nito pero hindi ko na lamang inintindi. Sa halip, inaya ko na lang ito sa sinabi niyang pwede kong matuluyan. Ang mabuti pa, dalhin mo na lang ako sa sinasabi mong pwede kong maupahan para makapag-ayos na din ako. Pag-iiba ko sa usapan. Sabi ko nga, handa na din kasi yun. Ipinahanda ko na nang marinig kong pinapalayas ka ng lola mo. Kaya dalhin mo na mga gamit mo. Natutuwa naman ako at masyado siyang alerto. Ngunit hindi na lamang ako nagkomento. Saglit, mukhang mahal yun. Hindi ko kayang bayaran. Kayang-kaya mo? 1,000 lang at walang advance or deposit. Ano, may 1,000 ka? Pwede ko namang bayaran. Meron. At kayang-kaya ko na ang buwan ng renta. Saglit lang at kukunin ko lang mga gamit ko. Hintayin mo lang ako sa labas. Magpapaalam lang ako. Tumango na lang ito saka lumabas. Ako na may nagpaalam na sa kanila. Mang Tonyo na kararating lang at kay Aling Maming. Rica Martin, aalagaan mo itong si Jasmine. Kung hindi, magkakaloka-loka ka pag hinanap kita. Natatuwang habili ni Aling Maming kay Martin na napapakamot lang sa buhok. Tita, Martin po, hindi Ricky Martin. At Bex po yun, ako na may hindi. Sweetheart, binibiro mo na naman masyado ang apo ni Vice. Baka mapasugod dito bigla at palayasin pa tayo sa pwesto natin. Pagbibiro naman ni Mang Tonyo. Iho, Martin, nagbibiro lang ako. Huwag mo ko isusumbo sa lola mo. Biglang bawi ni Aling Maming. Naku, hindi ko po magagawa yun. Depensa naman agad ni Martin. Kaya natawa kami ng sabay-sabay bago ako yumakap sa mag-asawa upang magpaalam. Salamat po sa inyo. Magtitinda rin po ako at gagawa ng paraan para maibenta ko mga gamot ni lola ko. Sige po, aalis na kami. Mag-iingat kayo. Kumuway muna ako sa kanila at kanya-kanya na kami ng sakay ng mga kaibigan ko sa kotse ng bawat isa sa mga kaibigan ni Martin upang dalhin ako sa sinasabi nitong marerentahan ko sa murang halaga. At wala pang 20 minutos ay narating na nga namin ang tapat ng university at pumasok sa hindi naman kalakihang kondo sa tapat mismo. Hindi na lamang ako nag-usisa nang bumaba si Martin kaya sumunod na din ako. Kinuha niya mga gamit ko bago ako binalingan ito. Tara na Jasmine, akit na tayo. Nasa second floor lang ang unit. Turan pa niya sa akin.
Sandali Martin, mahal dito di ba? Halika na friend. Sabay hila sa akin ng mga kaibigan ko at sumunod na nga kami sa boys na nauna nang maglakad.